Ito yung ating air conditioning unit at non-inverter siya kasi yung pag-control niya ng temperature is by switching the compressor on and off. Sa isang unit, meron tayong tatlong system na nag-interlink para makabuo tayo ng isang ganito. So alamin natin kung ano yung tatlong system na yun. Magsimula tayo sa refrigeration. So ang refrigeration is a process in which the temperature of the space is reduced to below that of their surrounding. So yung ibig sabihin lang niya is yung refrigeration natin is itong condenser natin, itong compressor natin, itong capillary tube natin which is ito na yung expansion device, at itong evaporator natin. Ngayon, sa pangalawa is yung air conditioning. Ang air conditioning is siya yung nagko-control sa temperature natin, sa purity ng hangin natin, sa flow ng hangin natin, sa humidity. So, siya yung nagko-control, no? Pangatlo is yung ventilation. Ang ventilation system is ito na yung fan natin. At itong blower natin, ito na yung ventilation natin. Isang refrigeration system ay may dalawang pressure difference. Ito yung low pressure side at saka high pressure side. So magsimula tayo sa high pressure side. From compressor papuntang condenser hanggang dito sa capillary tube natin. Let's see hanggang dito. Ito yung high pressure side natin, which is high pressure, high temperature. At sa low side naman natin, magsisimula naman tayo dito sa capillary tube natin papuntang evaporator pabalik sa compressor, itong inlet natin. Ito pala yung accumulator natin, ito yung nagsiseparate sa liquid para yung ma-compress lang ng compressor is pure gas lang talaga. Kasi minsan may nadadalang liquid yung gas natin. So hindi natin maiwasan. Minsan hindi perfect yung isang system. So itong accumulator is yan yung purpose niya. So paano gumagana ang isang refrigeration system? Una is yung gas na low temperature, low pressure galing sa evaporator natin is isa-suction ng compressor. Ito yung inlet ng compressor. After niya makompress yung low temperature, low pressure na gas, is magiging high pressure, high temperature siya after ng compressor. Dadaan siya ng condenser. Yung condenser natin is magkakaroon tayo ng heat transfer dito, which is yung init na galing sa gas natin is ita-transfer niya sa hangin palabas. So yung tendency from gas magiging liquid siya patungo dito. Pagdating dito sa pipe na to, nagre-reduce yung diameter niya. So 'di ba high pressure yung side na to? To hanggang dito. 'Di ba high pressure to? Pagdating dito is nag-gradual decrease yung pressure niyan. From here gradual decrease until here. So bumababa na yung pressure niya pagdating dito. So ito na yung expansion device natin. Ito yung common na makikita pag sa maliliit lang na air conditioning unit. Pero pag sa malalaki na, yung ginagamit nila is expansion valve na. So may valve na talaga. Ito is capillary tube lang. Expansion device lang niya. Ngayon after sa capillary tube, dadaan na yung reduced temperature natin kasi bumaba kasi yung pressure natin dito, bumaba din yung temperature nito, automatic yan. So yung dumadaan na dito is low pressure, low temperature na. Pagpunta dito sa inlet ng evaporator natin is liquid pa siya, no? Dito sa evaporator liquid pa siya, mayroong pa konti-konting gas. Ngayon
meron na namang mangyayaring heat transfer dito. Let's say, gumagana na yung unit natin at humihigop na ng hangin yung blower natin galing sa room. Pagbuga dito, dahil syempre pinapalamig natin, medyo mainit yung hangin, paglabas niyan is malamig na. Yung sa side naman na to is yung init ng hangin pinapasa sa refrigerant. 'Di ba dito sa condenser natin is yung init galing sa refrigerant is pinapasa natin sa hangin. Dito sa evaporator kabaliktad, yung init galing sa hangin tina-transfer sa refrigerant. So yung tendency, dahil mababa na yung pressure natin, bumaba na rin yung boiling point ng refrigerant natin. So habang umiikot yung liquid refrigerant na may gas konti, hanggang pure gas na talaga siya sa taas, kasi yung init na galing sa hangin natin is inaabsorb ng refrigerant, which in turn kukulo yung refrigerant natin at magiging gas siya. Kaya lumalamig yung hangin natin kasi yung init ng hangin na yun inaabsorb ng refrigerant natin. So after nun, aakyat yung gas, pabalik na dito sa compressor natin. At the cycle repeat again.